Nagtapos ang Chapter 1 ng Jujutsu Kaisen Modulo dito sa eksena na kung saan ay ginamit na ni Maru ang kanyang third eye. At ngayon na lumabas ng Chapter 2 ay sa wakas masasaksinan natin ang mga sumunod na eksena na kung saan ay dito na i-reveal ang pinakamalakas na si Murian. Isang nakakakilabot na pagtatagpo ang matutunghayan niya rito pati na ang marami pang matitinding revelasyon at eksena. Kaya naman, this is Mr. Armecan at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimulang chapter dito sa Kyoto Museum of Emerging Science and Innovation na kung saan ay may kita itong lalaki na nagngangalang Mino na sabing sigurado ka ba rito na ayos lang ba raw na gagawin nila ang lahat ng to nang di sinusunod ang assessment protocols ng Ministry of Health and Quarantine. Kasi di raw sila sigurado kung ang mga nilalang na to ay walang daladalang nakakahawang mga sakit o ano pa na posibleng magpapalagay sa kanila sa problema. Nasagot naman ni Usame na ang religion, lingwahe, history at kultura ng mga to ay di pa raw nila alam. Na kung tratratuhin daw nila ang mga to bilang mga nilalang na may daladalang virus, baka ay magdedeklara daw kagad ang mga to ng gyera. Sagot naman ni Mino na di nga raw nila alam kung ano ang kanilang mga gender at gesture pagdating sa pag-ipag-usap ng dalawang opposite gender. Na paano kung ma-offend daw ang mga to kung silang dalawa raw ng mga lalaki ang makikipag-usap sa kanila. Kaya sagot naman ni Usame na so alam mo na pala ang gagawin mo. Kaya simula ngayon ay nakasalalay na raw sa swerte ang lahat. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa meeting room na sabi pa ni Mino na nag-aral pa raw siya ng ilang taon para maiwasan ang pangyaring to. Pero tignan na raw nila ngayon, nasa ganitong sitwasyon na raw sila. Matapos niyan ay dumating na ang kakambal ni Maru at ang kasama nito noon sa spaceship mga kaibigan na bumati sa kanila na sabing ikinagagalak niya raw ma-meet sila. Siya raw si Jabaloma, ang diplomatic envoy ng mga Simurians. At ang kanyang kasama naman daw ay ang dispatch officer na si Cross. Sabay nagpasalamat itong si Jaba sa mainit daw na pagtanggap sa kanila ng mga taga-Earth. Matapos masabihan ni Jaba ay napasabi naman si Usame sa kanyang sarili na wikang nagsasalita sila ng wikang Hapon. Sagot naman niya kay Jaba habang naipag-handshake na sabing, oo naman, welcome na welcome kayo rito. Ako nga pala si Usame, ang acting Minister of Foreign Affairs. Sabi naman ni Mino na siya naman daw ay subordinate ni Usame. Nasabi naman sa isipan ni Mino na walang nagsabi sa amin na nakapagsalita pala sila ng Japanese, na nakapagsalita rin ba raw sila ng Ingles nung nasa Amerika raw itong mga alien, na kung ganun ay bakit di raw ni-report sa kanila ng Amerika ang bagay na ito, na pinapadali pa nga sila ng Amerika na padalhan sila ng technology mula sa mga alien na to. Sabay sabi naman sa isipan ni Usame na sinasadya raw ito ng US na simula raw nung nangyari ang Kyoto Paranormal Treaty o Resolution ay naging uncooperative daw ang Japan sa lahat ng issues, kaya di raw sila makakapag-expect pa ng tulong mula sa publiko o sa kanilang sariling community dito sa Japan. At since na nawala na raw ang language barrier ng mga alien dito sa kanila ay nagkaroon na raw ang mga to ng advantage pagdating sa pagkuha ng intel. Matapos niyan ay umupo na sila na sabi naman ni Jaba na may isa lang daw silang gustong ipaalam na posible ba na maging presente rin daw dito ang kanilang representative. Nasagot naman ni Usame na oo naman, may problema po ba na gusto niyong humingi muna ng permiso sa amin? Sabi naman ni Jaba na well, dahil ang konsepto raw kasi ng pagkakaroon ng walang armas ay wala rong silbi sa representative nila. Ibig sabihin kahit may kita itong walang daladalang armas ay ang very own existence nito mga kaibigan ay sapat na bilang threat. Kaya ayon kay Jaba na hindi nila pwedeng papasukin ang kanilang representative unless na lang kung naiintindihan naman ni Usame na wala naman daw silang balak na masama sa kanila. Kaya na may dito na pumasok ang representative mga kaibigan, and man, grabe. May pambihirang presensya ang nilalang na to na kinilabutan talaga sina Usame sa pagpasok nito. Matapos ang kanilang meeting ay makikita naman itong dalawa na sabi naman ni Mino na Usame, buhay pa naman ako diba? Sagot naman ni Usame na oo. Sabi naman ni Mino na masama ito, na yun palang tinutukoy ng mga tao na isang nilalang na nasa level ni Ryomin Sukuna. Natugon naman ni Usame na kung seryoso raw ang nilalang na yon, which is ang representative, ay pwede raw talaga nitong i-take over ang kanilang bansa ng walang kahirap-hirap. Kaya ngayon ay klarong-klaro na raw ang kanilang posisyon pagdating sa nilalang na yon. Nasabi naman ni Mino na so anong sasabihin na lang natin? Na salamat na di mo kami sinakop? Na hindi ganon. Hindi pwedeng basta-basta lang tayong tatanggap sa lahat ng kanilang mga demands. Sabi naman ni Usame na itago ang katotohanan na ang aming Simurian na mga envoy ay alien at hintulutan mo siya na sumama sa mga sorcerers sa mga misyon nito at sa paaralan. Yan daw ang isa sa mga demand na para naman kay Usame ay hindi daw gaanong ka-big deal. Matapos niyan ay dito na ipinakita ang eksena na kung saan ay sa likod ni Cross ay may kita na ang kanilang representative mga kaibigan na tuluyan na nga pumasok kanina, na ang nilalang na may sungay, at kitang-kita talaga ang matinding aura na ito mga kaibigan na parang si Sukuna nga mismo. At fun fact, ang initial design sana ni Sukuna ay may sungay din. Anyways, matapos niyan ay balik kina Mino, nagulat naman ito nang sinabi ni Usame na i-assign daw niya sa magkapatid na Okotsu ang misyon na ito. Nasabi naman ni Mino na ha? Alam kong may mga talento sila pero parang napakabata pa naman nila para sa ganitong misyon
invasion. Sagot naman ni Usame na ang mga Simurians ay mga refugees naman daw, hindi naman daw sila mga invaders. Sagot naman ni Mino na oo, pero sa ngayon lang yan. Maaring na-meet nga nila ang criteria ng pagiging refugee pero base lang yan sa kanilang mga inireport sa atin. Ang karagdagang detalye tungkol sa kanila ay hindi pa raw i-disclose. Dahil pa ni Usame na matapos daw ang nangyaring Kyoto Paranormal Security 62 years ago ay ang Japan ay naging kampante raw na sumabay pa raw sa nasyonalismo na pinasikat noon ng US, na para bang naging kampante sila dahil sa naiiba ang Japan sa ibang bansa. Kaya hindi raw nila pwedeng ulitin ang kanilang mga mali noon. Na sa ngayon, base sa kanilang formal at maayos na pakikitungo, ang kanila lang daw magagawa ay ang umiwas sa kahit na anong maging sanhi ng gulo. Nang sa ganon ay ang worst case scenario na iniisip nila ay mangyayari lamang sa paglipas pa ng ilang mga dekada. Nasabi pa ni Mino na once na masasa publiko naman daw ang mga tungkol sa Simurians na to ay may mangyayari raw talagang movement na magpapagalit sa mga tao dito sa Japan at magpapaudyok sa kanila na gumawa ng conflict gamit ang mga armas. Bagay na magriresulta raw talaga sa isang gyera. Nasabi naman ni Usame na ang gyera ay hindi raw talaga nila hihintulutang mangyari, na dapat ang kanilang goal ay ang tunay raw na pagkakaisa. Ang pagkikipag-usap daw sa mga alien sa formal na pamamaraan ay hindi rin daw sapat. Dapat na mapaantig daw nila ang mga puso ng mga to gamit ang espiritu ng bagong era. Kaya ay namangha naman si Mino sa sinabi niya ni Usame. Nasabi naman ni Mino na so ipapaubaya na ba talaga natin ang kapalaran ng Japan at ng mundo sa dalawang teenagers? Nasagot naman ni Usame na may mga bagay na nagagawa lang ng mga matanda at gagawin nila ang kanilang papel na yan. Matapos niya, nilipat naman eksena kina Yuka na sabing isang alien? Parang ibang usapan na yan ah. Sagot naman ni Tsurugi na well, yan daw ang sinabi sa kanya ng curse user na nakaharap nila, na nagpunta na raw dito ang mga alien, na ang pagkikitungo at pakipagkasundo sa mga alien ay naipasa kamay at responsibility na ngayon ng Japan ever since daw sa nangyaring security treaty. At apparently, ayon daw mismo sa Inspector General na ang alien ay tinatato na raw special grade na kapantay sa threat ni Ryomin Sukuna. Nasabi naman sa isipan ni Yuka na Ryomin Sukuna, siya yung nagbigay ng peklat kay Lolo noon ah. Kaya tanong pa ni Yuka na naniwala ka naman sa pinagsasabi nun. Tugon naman ni Tsurugi na ang lalaking yon ay basurang tao raw. Ganun pa man, ay at least naniniwala rin daw siya sa desisyon nito o sa judgment nito, sapagkat ang pag-human trafficking sa mga Japanese ay 1 bilyong yen worth of business daw. But given the fact na hihinto na raw ang taong yon sa negosyong to dahil lang sa sinasabing nang i-invade na raw mga alien dito, ay dyan daw niya masasabi na totoo raw talaga ang tungkol dito. Kasi sapat na raw ito para mapahinto ang masamang tao sa masamang gawain nito. At saka nakita rin daw yun mismo ni Yuka, diba? Na ang isang mata ni Maru. Sagot naman ni Yuka, well, may mga iilang sorcerers din naman daw na may kakaibang mukha. Tugon naman ni Tsurugi na oo. Pero ang iilan na yan ay kulang lang sila ng mata. Wala pa tayong nakita na may isa pang mata. Kaya suggest naman ni Yuka na so i-check na ba natin? Sagot naman ni Tsurugi na mag-aaksaya lang daw sila ng oras dyan kasi si Usame na raw mismo ang nag-introduce sa kanila kay Maru bilang inspector. Ibig sabihin kahit pa alien daw talaga si Maru ay hindi rin daw yan ibubunyag sa mga kagaya nila. Sagot naman ni Yuka na di naman daw niya sinabi na kay Usame nila i-check ang bagay na ito. Sagot naman ni Tsurugi na so kay Maru tayo magtatanong at tatanungin natin na alien ka ba? Hindi rin daw yan gagana kagaya sa kay Usame. At saka wala rin daw siyang tiwala kay Maru. Nasabi naman ni Yuka na pero sinabi mo na may tiwala ka sa judgment ng lalaking yun, diba? Kaya napasabi ni Tsurugi na oo nga no. Matapos yan ay may kita na nilapitan nga nila ang curse user na nakaposas at nakakulong. Nasabi sa kanila na alam ko talagang pupunta ka rito. Na bagong eksenang ito ay few minutes earlier pala ay sinabihan ni Yuka si Mino na lumayo muna sa sasakyan. Tanong naman ni Mino kay Tsurugi na ha? Ano bang meron? Sagot naman ni Tsurugi na ang detainee raw na ito ay posibleng may tinatagong explosive na curse object. Bagay na kinagulat ni Mino. Balik dito sa present, isabi naman ni Tsurugi na kita mo, sinabi niyang alam na raw niya. Nainis naman si Yuka na sabing ayaw niya raw ng mga ganitong klaseng tao na feeling matalino. Nasagot naman ng lalaki na at least ay matalino raw siya. Sa tingin nga raw niya ay bagsak raw lagi itong si Yuka sa mga creativity tasks. Nasagot naman ni Yuka na ang kuya ko yan, hindi ako. Sabi naman ni Tsurugi na natsambahan ng lalaki na ganun talaga siya, na wikang hoy, huwag mo akong idamay dito. Pangiting tanong naman ng lalaki na nandito kayo para pag-usapan ng tungkol sa aliens, diba? Sagot naman ni Tsurugi na bago muna yan, gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang impormasyon na to. Paliwanag naman ng lalaki na dapat ay i-assume na raw nila na ang mga data na nakalagay sa digital ay nalileak daw talaga. Particularly sa mga government offices daw na nahihirapan na raw magtago ng impormasyon kasi di na raw ito nakakasabay sa teknolohiya dahil sa pag-usbong ng AI. But ibalik na lang daw ng gobyerno ang pag-store ng impormasyon
komunikasyon sa papel talaga at hindi na sa digital. Pero pa niya na tinatawag raw ng mga aliens ang kanilang sarili bilang mga Simurians. Tanong naman ni Yuka na teka, magsasalita ka lang ba talaga ngayon na para bang totoo talaga na may mga alien na nag-i-exist? Nasagot naman ng lalaki na gusto mong bumalik pa tayo dyan at sasagutin ko pa yan? Ang bobo mo talaga ano? Kaya painis namang sabi ni Yuka na pwede ko ba siyang sapakin? Sabi naman ng lalaki na isa kang jujutsu sorcerer diba? Nagtatrabaho ka sa paranormal araw-araw pero dinidinay mo pa rin ang hindi normal. Sabi naman ni Tsurugi na gusto pa rin nilang makita at makarinig sa mga pruweba na ang mga aliens ay nagpunta nga raw talaga dito. Kaya sagot naman ng lalaki na may isang mothership daw na may dala-dala raw 50,000 na mga alien o mga Simurians at nakalutang daw ito ngayon mismo sa Japan. Sabi naman ni Yuka na 50? Na ayaw naman kay Tsurugi na sapat na yan para mapuno ang isang baseball stadium na sa papaanong paraan daw na ang ganyang kalaking ship ay di raw nila nakita o di raw nakikita. Paliwanag naman ng lalaki na maaaring gumagamit daw ang mga to ng parang similar daw sa kanilang curtains upang hindi raw makita o baka may ibang gamit raw sila ng mga alien technology na hindi pa nila alam. Kasi mula pa raw sila sa space at nag-travel pa raw rito. Kinabahan naman si Tsurugi na sabing, paano kaya kung ang 50,000 na yun ay kayang mag-perform ng jujutsu? Kaya ba raw talaga nila itong harapin? Paliwanag naman ng lalaki na sa tingin niya ay may kakayahan ang mga to na mabuhay ng matagal sa loob ng ship. Pero may hangganan naman daw ang lahat. Kaya bago pa yan mangyari ay kukuha raw talaga ng supplies ang mga alien. At ang pagkuha ng mga supplies ay nangyayari na raw at mangyayari yan bukas. Alas 8 raw ng gabi sa bundok daw ng Kurumayama sa mataas daw na bahagi ng Nagano Prefecture. Na kung ang barrier techniques ay ang nagpapa-invisible daw sa spaceship, then maaaring hihina raw ang barrier sa time na maglo-load sila ng supplies sa spaceship. Na maaaring magbibigay raw ito ng moment sa isang sorcerer na makita ang spaceship ng saglit. Kaya dapat itignan doon nila ito mismo. Matapos yun ay umalis na sina Yuka. Natanong pa ni Mino na asa na raw ang explosives. Sagot naman ni Tsurugi na ayos na raw. Sabi naman ni Yuka na nakikipag-cooperate naman daw sa kanila ang lalaki na sabi naman ni Tsurugi na para sa kanila raw. Pero sa POV raw ng higher ups na nagko-control daw sa Intel ay magmumukha lang daw treason ang pinagsasabi ng lalaki. Na alam naman daw ni Yuka sa kung ano raw ang nangyayari sa mga curse users na nakapag-commit ng malubhang krimen, diba? Na ang iniisip daw siguro ng lalaking yon na ang kanyang best chances daw na makawala ay ang gumawa ng komosyon o istorbo, na nakakainis daw talaga ang lalaking yon. So may kita ang curse user na para bang nakaramdam ng relief. So buti na lang ay isinare ng lalaking to kina Yuka ang impormasyon na ito at hindi sa mga jujutsu higher-ups, kundi papatayin talaga siya mga kaibigan kasi sa ngayon ay top secret ang existence ng mga alien. Matapos niyan ikinabukasan sa Nagano Prefecture, Mount Kurumayama Highlands ay may kita si Tsurugi na papapunta sa spot na binanggit sa kanila ng lalaki. Nasabi naman ni Tsurugi na kahit gabi na ay maalinsangan pa rin daw dito. Sabi naman ni Yuka na hoy, papapunta tayo sa tuktok ngayon, diba? Pero paano kung ang spaceship ay nasa baba raw pala ng bundok? Nasabi naman ni Tsurugi na diba spaceship at bundok ang napag-usapan natin? So siguro nasa tuktok daw talaga ito. Nasabi naman sa isipan ni Yuka na sigurado ka ba talaga dyan? Napansin naman ni Yuka ang singsing. Nasabi naman ni Tsurugi na hindi ko ito ibabalik sa'yo. Ang kanila rong lola ay nireject daw ng 3 mga malalaking angkan noon ng jujutsu pero hindi raw ito sumuko at pinatahimik raw ang mga yon gamit lamang ang skill nito. Nasabi naman sa isipan ni Yuka na sa tingin niya ay hindi raw pinatahimik ang tamang word kundi minasakar daw. Sabi naman ni Tsurugi na gusto niyang maging kagaya raw o singlakas ng kanyang lola. Di naman nagsalita si Yuka na sabi sa kanyang isipan na parehas daw sila na may kanya-kanya raw hinahabol na idea ng katotohanan. Na gusto niya raw makuha muli ang singsing pero gusto rin daw ng kanyang kuya na ibalik na ito. Sabay inalala ni Yuka ang mukha ni Yuta. Nasabing ito ba raw ang rason sa kung bakit gusto nilang maging malakas. Na sa tingin niya ay hindi lang daw yon. Na habang naglalakad sila ay dito na nga bungungad sa kanila itong napakalaking spaceship na nakakamangha talaga ang laki nito mga kaibigan. Nasabi naman ni Tsurugi na grabe. So nandito nga pala talaga ang mga alien. Ayon naman kay Yuka na so ito raw pala ang ibig sabihin nila sa special grade level na kapantay kay Ryomin Sukuna. Nasabi naman ni Tsurugi na ang Ryomin Sukuna ba raw na tinalo ng kanilang lolo at lola noon na hindi niya raw alam sa kung bakit nagpunta raw ang mga to dito. Pero kung ano man yan ay nasa kamay raw ng mga jujutsu sorcerer ang pagpigil sa kanila. Nasabi naman ni Yuka na yan daw kasi ang nakalagay sa treaty. Nasabi naman ni Yuka na pero sina lolo at lola ay wala na raw rito. Nasabi naman ni Tsurugi na wala raw talaga silang tsansa na manalo sa ganitong klaseng level ng lakas. Kaya dito na napasabi si Yuka sa kanyang isipan na gusto niya lang namang maging kagaya raw ng kanyang lolo na si Yuta Okotsu. Habang si Tsurugi naman ay napasabi naman sa kanyang isipan na gusto niyang maging kagaya rin daw ng kanyang lola na si Maki Zenin. Matapos yan ay dito naman sa supply area ay binati naman ni Maru ang kanyang kapatid na sabing, "Oy Cross, matagal-tagal na." Sagot naman ni Cross na, "Maru, ipagpatuloy mo lang ang pakikisama mo sa mga sorcerers." Sagot naman nito na ayos lang naman yan pero kailangan pa ba raw ito? Sagot naman ni Cross na ano? Paliwanag naman ni Maru na alam naman natin na ang taga-Earth ay kagaya lang natin mga Simurians
na may mabuti at may masama. Nasagot naman ni Cross na unless na lang kung ang kanilang ideas sa mabuti at masama ay magkaparehas raw, ang lahat ng to ay masasabi niyang walang silbi. Sagot naman ni Marob na parehas naman tayo ng pananaw diba sa kung anong mabuti at masama. Tugon naman ni Cross na hindi ikaw magde-decide yan. It seems na ang kanilang opinion daw pagdating sa conflict at coexistence sa mga tao ay ibang-iba raw talaga. Nasabi naman ni Maro na mali raw talaga ang conflict, kaya sabi naman ni Cross na kung ganun ay manatili ka sa mga earthlings na to at kumuha ka pa ng impormasyon at ipresenta mo yan para magsilbing ebidensya sa konsiderasyon na ipropropose mo na dapat ay makipag-coexist tayo sa mga to instead na makipag-away. Ito raw ang tungkulin ni Maro bilang sundalo. Tanong naman ni Maro na hindi ka ba babalik sa ship? Sagot naman ni Cross na mayroon din daw siyang trabaho na dapat na gawin. Kaya sabi naman ni Maro na Cross, kung hindi ka pala babalik paano kung sabay na lang muna tayo bukas nakakain ng almusal? Na marami rong itinuro at ipinakita sa kanya ang mga sorcerers at masarap daw talaga ang pagkain dito. In which sagot naman ni Cross na busy pa raw siya. Matapos niyan inilipat naman ng eksena kina Tsurugi na may ginagawa sa kanilang parang hologram wristband at itinapat sa isang machine para makapasok sa parang train station. Nasabi pa ni Tsurugi na nakalimutan daw niya ang kanilang student pass. Nasabi naman ni Yuka na ano bang ginagawa mo? Sabi naman ni Tsurugi na well, i-relink daw muna niya ito. Yuka, umuna ka na lang muna. Matapos niyan ay sa isang area ay may kita naman si Cross na nasa tuktok ngayon ng building at nakatingin sa baba. Naabutan naman siya ni Tsurugi na sabing, "Oy, Maru, anong ginagawa mo dyan? Kung tatayo ka lang dyan magtataka talaga ang mga tao na aakalain nilang magpapakamatay ka. Baka itatawag pa nga sila ng pulis dito at saka trespassing din daw dito na wala ba raw ganitong rules sa kanilang planeta." Nasagot naman ni Cross na tumahimik ka, huwag mo akong kausapin. Sabay umalis na ito mga kaibigan, bagay na sobrang ikinainis ni Tsurugi na sabing ano bang problema niya. So grabe, nalalagay nga pala talaga sila sa peligro. Ngayong isang suko na level threat ang misteryosong nilalang na ito mga kaibigan at saka itong si Cross ay may iba ring pananaw kumpara kay Maru. So napaka-interesting na so far ang istorya. Napapaano kaya ito mag-a-unfold? Well, ang mga susunod na mangyari ay matutunghayan natin sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kinigat a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on